Sinagot ng Independent Commission for Infrastructure ang pagkwestiyon sa kanilang pagiging transparent at independent na nabanggit sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ipinakikitaan nila ng kanilang aksyon ang pagiging transparent at iniimbestigahan ng kung anong itinuturo ng ebidensya. May nilinaw rin ang ICI kasunod ng video statement ni dating Congressman Zaldico. Nakatutok si Joseph Morong. Speaker Martin Romualdez. Hindi raw magagamit bilang ebidensya sa ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga videong ito ni dating Ako Bicol Party List at House Appropriations Committee Chairman Zaldico kung saan idinawit niya ang Pangulo at si dating House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa mga flood control project. Paliwanag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, may proseso raw sa pagtanggap ng mga ebidensya tulad ng mga video sa korte. The videos come in, alam niyo, sa under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. The fact that these were shown in tranches, baka mahirapan tayo na mai-submit to sa korte and for their to accept them as basis. Sa ngayon, hindi pa iniisip ng komisyon na imbitahan ang Pangulo sa pagdinig. Humarap naman na noong Oktubre si Romualdez kung saan itinanggi niya na sangkot siya sa anomalya. Kaya hamon ng ICI kay Ko tumestigo sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yan eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. 2 beses na ipinasabpina ng ICI si dating Congressman Zaldico, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabpina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Ko. Hindi naman natuloy ang pagharap sana ngayong araw ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumit na raw ito ng kaparehong supplemental affidavit sa Senado na confidential dahil ginagamit ito sa aplikasyon niya para maging state witness. Kaya hindi na raw maiimbitahan ulit ng ICI si Bernardo bagaman magagamit ng komisyon ang affidavit sa mga referral nila sa ombudsman. Sinabi na dati ng komisyon na may 3 dati at kasalukuyang senador na irerekomenda nilang pakasuhan sa ombudsman ngayong linggo. Titingnan namin kung kailan talaga masasubmit yan. But currently, we're preparing already the referrals. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Sagot dyan ng komisyon. Ang aming being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami at ito ay tumuturo to any individual who may be responsible on these anomalous projects, then we will include them in our referrals for possible filing of charges by the Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.